Sige, narito ang buong teksto na pinagsama sa isang talata at tinanggal ang lahat ng mga salitang Vietnamese. Batay sa pagsasalin ng video clip, bahagyang gumalaw ang mga mata ni Lusheng. Nagsimula ang pandama. Ang pulang bituing sibat na may marka ng dragon ay kumislap at mabilis na naglaho sa malayong lugar. Ito ay isang abandonadong residential area, ginawang pansamantalang tanggulan. Mahigit 10 armored na tangke ang nakaharang ng mahigpit sa butas ng pasukan sa maliit na distrito. Ang mga machine gun at kanyon ay nagbuga ng apoy, sinusubukang walisin ang mga halimaw na umaakyat pasulong. Ang mga ilaw at apoy ay nagbigay liwanag sa larangan ng digmaan na parang araw. Paminsan-minsan, may mga halimaw na nakakaiwas sa mga bala at nakakapasok sa loob ng linya ng depensa. Agad silang sasalubungin at papatayin ng mga matataas na antas na sundalo gamit ang sandatang pamukpok. Isang nasa katangkarang lalaki na may mataas at matipunong pangangatawan ang nakatayo sa loob ng tanggulan. Tinitignan niya ang labanan sa harap kung saan nagwawala ang mga halimaw at siya'y labis na nag-aalala. Lintik! Bakit ang dami nila? Ang katabi niya, na ginagamot ng kasama ang sugat sa binti, ay nagsalita, ang Earth Cave, baka nagbago na. Hindi pa nangyari ang ganitong klaseng bagay dati. Kailan kaya darating ang tulong? Ang lalaking ginagamot ang sumagot, sa maikling panahon, baka hindi makarating ang tulong. Saktong natapat tayo sa isang level Earth Cave na nagrarambol. Maraming General Star ang tumanggap ng misyon para sugpuin ang mga halimaw doon. Kaya kakailanganin nila ng hindi bababa sa 2 o 3 araw para makapagpadala ng tauhan. Sa sitwasyong ito, baka hindi na nila kayang alalahanin ang sarili nila o marahil. Hindi kaya iiwanan na lang natin ang buhay natin dito. Bigla, isang malaking palakol ang ibinagsak ng malakas sa lupa. Ang tunog ng palakol at ang boses ay nakaagaw ng pansin ng lahat. Sige na! Nasa larangan na tayo ng digmaan. Ang kahinat ng ito, hindi ba't inaasahan na natin? Ano't nakayuko kayo dyan? Pinakamatagal na, 18 taon, babalik lang ulit tayo. Ang nagsasalita ay isang babaeng mandirigma na naka-sportswear, handa para sa isang komportableng laban. Ang kilos at salita niya ay napakadirekta. Ang sitwasyon dito ay mukhang hindi maganda, ngunit ang aura ng babaeng mandirigma ay kasing tikas pa rin ng isang bundok na hindi matitinag. Ilang sundalo ang nakarinig nito at nabuhayan ng loob. Itinaas nila ang kamay para sumaludo. Opo, Commander. Naisip ng binatang sundalong may sugat, tama. Kahit mga Grandmaster level na general ay narito. Tayo hindi pwedeng sumuko. Boom! Bigla, nagkaroon ng malakas na pagyanig. Ang mga sundalo sa harapan ay tinamaan at tumilapon. Ang armored na tangke sa likod ay nagpaputok ng kanyon, gumuhit ng malinaw na linya sa madilim na kalangitan. Nang bumagsak ang kanyon sa gitna ng mga halimaw sa malayo, ito ay parang batong inihagis sa dagat, naglaho ng walang tunog, kahit kaunting alon ay walang nabuo. Ang buong lugar ay napuno ng kakaibang lilang liwanag. Ang ganitong sitwasyon ay may isang posibilidad, isang level 7 na halimaw ang lumitaw. Dahil tanging ang level 7 na halimaw na may dalang distortion field ang makakapagpawala ng bisa sa mga sandatang mainit. Ang mga mata ng babaeng mandirigma ay kumislap ng matindi. Napasigaw siya, ano? Tama nga. Sa kadiliman, 4 na kumpol ng malaasul na apoy ng kaluluwa ang tahimik na lumitaw. Ang mga halimaw ay nagsiatrasan sa magkabilang panig. Isang nakakatakot na halimaw na mahigit 6 na metro ang haba at 3 metro ang taas ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Ito ay isang halimaw na parang pantera, ngunit ang buong katawan ay puno ng maliliit at matitigas na kaliskis. Ang buntot nito ay parang sa alakdan, nakataas. Mayroon itong 2 ulo. Ang 4 na asul na apoy kanina ay ang 4 na mata sa 2 ulo nito. 2 ulong aninong pantera. Iyan ang 2 ulong aninong pantera, isang level 7 na halimaw. Humugot ng malalim na hininga ang babaeng mandirigma.
Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang hinigpitan ang hawak sa malaking palakol. Haha! Halika rito! Sakto, kulang pa ako ng pulutan. Hawak ang malaking palakol, sumugod ang babaeng mandirigma na may matinding lakas, handang hatiin ang halimaw sa dalawa. Isang matinding puting aura ang bumulwak mula sa kanyang buong katawan, nagbibigay liwanag sa kadiliman sa paligid. Ang makapangyarihang aura ng isang Grandmaster ay lumabas, ang kanyang dugo ay kumukulo at usok ang umaangat. Naglaban ang tao at halimaw sa iisang lugar. Ang mga nakakatakot na alon ng enerhiya ay paminsan-minsang sumasabog at kumakalat. Ang labanan sa paligid ay nagpapatuloy, ngunit lahat ay hindi mapigilang mapatingin sa kinaroroonan ng babaeng mandirigma, dahil ang laban doon ay mas mahalaga kaysa dito. Walang tigil sa pag-atake ang babaeng mandirigma, sunod-sunod na tagang pahalang at patayo. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas sa palakol. Sumigaw ng malakas ang babaeng mandirigma. Pagkatapos, isang malakas na pagbagsak ng palakol. Tapos na ba? Bigla! Bang! Isang anino ang tumalsik pabalik mula sa kinaroroonan ng babaeng mandirigma. Ang puting aura ay kumalat na parang sirang tela. Ang katawan ng babaeng mandirigma ay tinamaan ng buntot ng aninong pantera at bumagsak ng malakas sa lupa. Ang putukan ng machine gun at artilerya sa larangan ng digmaan ay biglang tumigil. Lahat ng mata ay napako sa direksyon na yon. Nakaluhod ang babaeng mandirigma, umubo ng dugo. Tiningnan niya ang kanyang dibdib kung saan may malalim na sugat na kitang-kita ang buto. Hindi malaman kung umiiyak ba siya o tumatawa habang nagtatanong sa sarili. Ang lakas naman ng halimaw na to. Dalawa sila. At magkapares pa. 8 kumpol ng asul na apoy ng kaluluwa ang lumitaw. Dalawang ulong aninong pantera ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Pareho silang level 7 na halimaw. Ngunit ang isa ay medyo mas maliit ang katawan, marahil iyon ang babae. Malakas na sumigaw ang babaeng mandirigma, mga hayop talaga, papalapit ang mga aninong pantera. Ang dalawang aninong pantera, na may matatalas na pangil na puno ng laway, ay sabay na bumuka ng bibig at umungol. Ang kanilang mga mata ay mabangis na nakatutok sa harap, handang umatake at lapain ang babaeng mandirigma na nakaluhod sa harapan nila. Nasa kalagayang nag-isip at nag-aalala ang babaeng mandirigma. Hindi kaya dito na talaga ako mamamatay? Ang malapitan ang dalawang aninong pantera na ito hindi magandang tingnan. Ang mga sundalo sa ibaba ay kitang-kita ang eksena at labis na nag-aalala, sumisigaw, "Commander!" Bigla, nakita ng babaeng mandirigma ang isang bagay at siya'y natigilan. Sa mga mata ng dalawang aninong pantera, isang nakakasilaw at mabangis na liwanag ang sumabog. Bigla silang nawala. Kasabay nito, halos hindi na mapaghiwalay kung sino ang nauna, tumalon sila ng mataas at sumugod patungo sa babaeng mandirigma. Ngunit sa sandaling ito, isang napakabilis na tunog ng hangin ang marahas na dumating mula sa malayo. Isang nagniningas na liwanag ang nagpailaw sa madilim na gabi. Boom! Isang pulang sinag ng liwanag ang dumating. Si Lu Sheng, hawak ang pulang bituing sibat na may marka ng dragon, ay lumitaw at hinarangan ang pag-atake ng dalawang aninong pantera na mabangis na sumusugod. Gamit ang ilang simpleng suntok, mabilis na napatumba ni Lu Sheng ang isang aninong pantera na naiwang nakahandusay sa lupa. Nang makita ang aninong pantera na natalo at tila tanga, ang isa pang halimaw ay tumakas na kanina pa. Bumulong si Lu Sheng, "Delikado yun ah. Muntik na." Bigla, ang buntot ng natalong aninong pantera ay naglabas ng 3 matutulis na kuko at sumugod patungo kay Lu Sheng. Babala ng babaeng mandirigma, buntot niya. "Mag-ingat ka." Ginamit ni Lu Sheng ang isang paa para tapakan ang ulo ng aninong pantera. Ang buong katawan niya ay naglabas ng napakalakas na aura. Ang kanyang dalawang mata ay naging parang sa demonyo na nagpatigil sa aninong pantera at nagpawis ito ng malamig. Sinabi ni Lu Sheng, "Higa." Ang ulo ng halimaw ay tila masunuring sumunod, ngunit ang buntot nito na may 3 kuko ay patuloy pa ring sumusugod.
Hinaplos ni Lu Sheng ang ulo nito at mumiti, ang karne ng level 7 na halimaw ay masarap pa rin. Sayang naman kung masisira. Nung nakaraan, nadurog ko na. Ngayon, isang pitik lang. Isang pitik lang ni Lu Sheng ang nagpasabog sa buntot ng halimaw. Ang halimaw ay tila gustong sumabog ang utak. Ang buntot nito ay nabaluktot dahil dito. Nang makita ito, tila kidlat na tumama sa babaeng mandirigma. Gulat na gulat siya. Ha? Agad na kinuha ni Lu Sheng ang buntot na naputol at pinilipit. Ginamit niya ang buntot para itali ang buong katawan ng aninong pantera. Naglagay pa siya ng ribon para dito habang nakatali ang dalawang paa sa harap. Tapos na. Sunod ay ang paglilinis sa mga natirang halimaw. Hawak ni Lu Sheng ang kanyang sibat, may mga mata siyang puno ng pagkauhaw sa laban. Ang pulang sinag at nagniningas na apoy ay bumalot sa kanyang katawan. Isang iglap lang, sa napakabilis na paraan, natapos ni Lu Sheng ang mga natirang halimaw sa paligid. Tinignan ng babaeng mandirigma ang direksyon kung saan nawala ang misteryosong binata. Gulat na gulat pa rin siya, bumulong, sino kaya yon? Pagkatapos, si Lu Sheng ay naglibot at tumulong sa iba't ibang linya ng depensa. Saan man siya pumunta, dinudurog niya ang mga halimaw na nakakasalubong niya. Ang eksenang ito ay paulit-ulit na nangyari sa iba't ibang larangan ng digmaan. Sino iyon? Baliw na ba siya? Pagkatapos ng ilang oras, sumikat na ang araw. Pagkatapos maglibot, napagod na rin ang binata at tumila siya. Okay na, halos nalibot ko na ang buong Earth Cave. Oras na para bumalik. Kasabay nito sa kampo kung nasaan si Yuffie. Natanggap niya ang tawag at nabigla. Ano nang sinabi mo? Si Lu Sheng eh. Bumalik si Lu Sheng sa kampo ni Yuffie. Hinawi niya ang kurtina at pumasok na may punit-punit na damit. Ngumiti si Lu Sheng at bumati, Commander Yu. Pagkatapos ng magdamag na pagpatay, ang buong katawan niya ay nababalot sa matinding amoy ng dugo at aura ng pagpatay. Kahit malayo pa, mararamdaman na ito. Ang dugo sa katawan niya ay tila bumubuo ng isang ipu-ipo ng dugo na umiikot sa kanya. Natigilan si Yuffie at nabitawan ang tasa sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Lu Sheng na may nalalaking mata, hindi makapaniwala habang nagtatanong, anong ginawa mo? Bata, sa loob ng isang gabi, ilang halimaw ang napatay mo? Kinuha ni Lu Sheng ang isang boat ng purified water at binuksan ito. Uminom siya sa bote at umiling, 12. 18. Nakalimutan ko na. Basta maraming level 7 na halimaw. Yung mga level 6, hindi ko na binilang. Napabuka ang bibig ni Yuffie, natulala at hindi makapagsalita. Uminom ng isang lagok si Lu Sheng at naglabas ng hangin, medyo nang hihinayang na sinabi, sayang, hindi ko nadala pabalik ang mga bangkay nila. Napakinabangan tuloy ng iba. Wala akong magawa. Ang pag-atake sa gabi ay nakasalalay sa bilis. Kung dadalhin ko pa ang mga bangkay ng level 7 na halimaw, mababagal lang ako. Kahit nang hihinayang ako sa mga level 7 na bangkay na naiwan sa larangan ng digmaan, mas nanghihinayang ako sa mga batang buhay na namatay sa digmaan. Sa ngayon, hindi ko sila masyadong matutulungan. Magagawa ko lang ang abot ng aking makakaya. Napabuntong hininga si Yuffie at napailing. Ginawa ang abot ng makakaya. Tahimik na tiningnan ni Yuffie si Lu Sheng ng matagal. Sa wakas, dahan-dahan siyang nagsalita, walang problema. Bawat linya ng depensa ay may black box recorder. Pagbalik natin at natali ang mga napatay mo, lahat ng merit ay mapupunta sa iyo. Walang mababawas kahit isang puntos. Nanlaki ang mga mata ni Lu Sheng, puno ng sigla agad. Kung gayon, wala nang mas gaganda pa. Mukhang hindi na sayang ang pagod niya. Tiningnan ni Yuffie si Lu Sheng na parang tumitingin sa isang halimaw. Pero teka, bata, ikaw nga ang nagligtas, pero ikaw pa rin ay miyembro ng 1,182 na division. Dapat unahin mong protektahan ang panig na ito. Umiti si Lu Sheng, Commander Yu, huwag kang mag-alala.
Tinitiyak kong papatayin ko muna lahat dito bago ako pumunta sa iba. Kung ayaw mo, bigyan mo ako ng communication device. Kapag may emergency, tawagan mo lang ako, babalik ako agad. Uhok-uhok. Umubo si Yuffie ng 2 beses. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Naramdaman niya na ang desisyon niyang utusan ang binata sa harap niya na gamitin lahat ng Alien Marrow Liquid sa inventaryo ay ang pinakamatalinong desisyon sa buong buhay niya. Sino ba namang mag-aakala na ilang bote lang ng Alien Marrow Liquid ay makakalikha ng ganitong klaseng Chaos Dragon? Napabuntong hininga si Yuffie. Naisip niya, ito na siguro ang kapalaran ko. Sa malawak na meeting room, isang kagyat na pulong ang idinaraos ng militar. May nagsasalita, ang kaguluhan sa Earth Cave No. 2 ay medyo malala sa pagkakataong ito. Hanggang ngayon, ang kabuang bilang ng mga nasawi sa mga ordinaryong sundalo ay umabot na sa 15,200 panandang pandagdag katao. Maging ang mga opisyal ay may mga nasawi. Nagulat ang isang sundalo, hanggang ngayon, ang bilang ng mga opisyal na nasawi ay 320. May 8 level 7 na general ang namatay, at isang level 8 na general. Nakahawak sa sentido ang matandang opisyal ng militar na may mahabang buhok at balbas. Nang marinig niya ang tungkol sa pagkamatay ng level 8 na opisyal, natigilan ang matandang opisyal. Ano? Pati level 8 na general ay namatay. Sino? Si Grandmaster Zheng Wei, rank 28 sa General Star List. Pumikit ang matandang opisyal ng militar, bakas ang sakit sa kanyang mukha. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita, ayusin ang seremonya ng paglilibing ayon sa pamantayan ng militar. Kapag natakda na ang oras, ipaalam sa akin. Dadalo ako. Napabuntong hininga ang matandang opisyal. Ang militar ay may 30 Grandmasters lamang, ngayon isa na naman ang nawala. Ibang usapan na tayo. Ano ang sitwasyon sa bagong bukas na Earth Cave? Marshal, ayon sa kasalukuyang sitwasyon, hindi ito maganda. Ipinakita ng sundalo ang lokasyon sa mapa sa harap niya at sinabing, ang mga halimaw sa Earth Cave ay patuloy na dumarami. Kung hindi magpapadala ng tulong